Anong gagawin dito? Mag-iisip ka lang ng mga taong namayapan na gusto mong kausapin. Hawakan mo lang yan, tapos sabihin mo, talk to me. Kalokohan. Eh di pwede kong makausap si mama dyan? Pwede. Pero 5 seconds lang ha. Uy, Eva, nag-iisip ka ba? Angela, ano ka ba? Katuwaan lang naman to eh. At least we tried. Oh, ako nang mauna ha. Talk to me. 1, 2. Ma? Ma, okay lang kami, ma. Ikaw, ma, kumusta? 3, 4. 5. Kumusta? Nakausap ko si mama. We? Itry mo, dali. Talk to me. Sino nakausap mo? Hoy, Angela. Kanina ka pa nakatunganga dyan. Pauwi na tayo. Wala na tayo sa bahay nila, Eunice. Di mo pa kasi nasabi kung sino yung nakausap mo sa talk to me. Eva, anong oras na? 7:30. Bakit? Eva, kurutin mo nga ako. Kurutin? Bakit? Basta gawin mo na lang. Hindi ako nananaginip. May pupuntahan tayo. Pwede mo ba akong samahan? Saan? Tara. Pang ilang funerarya na natin to, Angela. Pasensya ka na, Eva, ha? Gusto ko kasi makasigurado kung totoo ba yung nakausap ko kanina sa Talk to Me Challenge. Ha? So, ibig sabihin, hindi ka sigurado kung patay na yung nakausap mo kanina sa Talk to Me Challenge. Eh, sino ba kasi yung nakausap mo? Basta, lapitan muna natin to. Totoo ba to? Ano to? Siya yung nakausap ko kanina sa Talk to Me, Eva. Kaya simula na natahimik na ako, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Anong gagawin natin? So, ibig sabihin bago pa mangyari ang lahat, patay na si Eunice. Tara, lapitan natin yung mama niya. Hello, tita. Oho, tita, pwede po ba magtanong? Ano po nangyari kay Eunice? Sasagot tayo ngayon ng mga questions na kadalasang tinatanong sa akin sa comment section. Magkano ang sahod mo? Nagkagusto ka na po ba sa best friend mong babae? Gaano kahirap ang dinanas mo bago ka maging sikat na content creator? Ano bang tatlong bagay na hindi alam ng mga followers mo? Question is, can you tell us what have you learned in your life that you can advise to the younger generation? Really, bakit po mas pinili niyo maging content creator kaysa sa tinapos mong course? Ano po yung hardest decision mo in life na kailangan mong mag-sacrifice? Kailan mo po gagawin yung Ahsoka makeup trending challenge? Mahirap ba maging all-around content creator? Magkano ang sahod mo sa pagko-content? Sa awa ng Diyos ay umabot siya ng 6 digits.
monthly kapag pinag-plus-plus yun lahat. So, depende pa rin yun sa hard work mo. Dahil kung tamad ka, hindi ka kikita. Ano po yung hardest decision mo in life na kailangan mong mag-sacrifice pag re-resign sa DepEd? Alam mo, sa totoo lang, 1 taon kong pinag-isipan yun. Gaano kahirap ang dinanas mo bago ka maging sikat na content creator? Sa totoo lang, hindi ko pa nasasabi sa sarili ko na sikat. Kasi yung followers naman na 4-point-something million, sobrang liit lang yan kumpara sa iba. Naranasan namin mawalan ng kuryente. Wala akong wifi. Ang ginagawa ko dati, kung wala akong wifi guys, tumatambay ako sa isang mall sa amin na may libreng wifi. Doon ako kumukulik. Ano bang 3 bagay na hindi alam ng mga followers mo? Sa lahat ng mga filmmakers, ito yung mga sikreto ko. Kasi hindi maiwasan talaga na maraming maiingay sa paligid. Saka sa background music, kasi sobrang nahihirapan akong maghanap ng -1 minsan. Ang ginagamit ko is yung Is As Vocal Remover. Guys, sobrang helpful nito as in. Ilalagay ko yung link sa bio ko ha, para malaman nyo kung ano yung tinutukoy ko. Hindi na ako namang problema kung may maingay man sa paligid ko dahil kaya nitong tanggalin lahat ng yon. Palilinawin niya yung mga boses, yung mga audio, mapaghihiwalay niya yung vocal doon sa music. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Sobrang dali nitong gamitin. Pwede nilang paghiwalayin yung mga instruments, yung drums, yung guitar. Libre. Walang bayad. Kung may project man kayo ngayon na sobrang ingay ng mga klase nyo dyan, i-try nyo to. Bakit po mas pinili nyo maging content creator kaysa sa tinapos mong course? Kasi siguro dito ako masaya. Yung pagiging content creator. Tsaka yung pinili kong course, lagi naman andyan yan eh. Pero yung itong opportunity na to, kailanman hindi ko to makikita sa kahit na anong course. Binigyan ako ng ganito pagkakataon, pumasok ako, mamahalin ko to, at ipagpapatuloy ko to sa abot ng makakaya ko. May chance po ba ma'am na namimiss nyo ang pagtuturo? Babalik pa ba kayo sa teaching?